Good day everyone. My name is Patrick Jan Gonzalez. Today, I will discuss the site of the first mass in the Philippines Part 2. Noong linggo ng Pasko ng pagkabuhay, nagpadala ang Kapitang General ng isang pare at interpreter upang maganda ng isang lugar para sa misa. Hinanda ang pare na magpadala ng 2 baboy na pinatay ng hari. Pagkalapag, niyakap ng mga hari ang Kapitang General at nagmarcha patungo sa banal na lugar. Ang kapitan ay nagwiwisik sa katawan ng 2 pare ng tubig na mas bago ang misa at sinamba nila si Kristo nang magkahawak ang mga kamay. Sabay-sabay na nagpaputok ng artilerya ang mga barko. Pagkatapos ng misa, nagkomunyon ng ilang kalalakihan at nagayos ang Kapitang General sa paligsahan sa Eskrima. Nagdala siya ng krus, mga pako at korona sa mga hari na siyang mga pamantayang ibinigay sa kanya ng emperador na kanyang soberano. Ang krus ay nakalagay sa tuktok na pinakamataas na bundok, kaya sinasamba nila ito tuwing umaga. Ang mga hari ay tinanong tungkol sa kanilang mga paniniwala at pagsamba. At ang unang hari ay tinaas ang kanyang mga kamay sa langit at tinawag ang kanilang Diyos na si Aba. Tinanong ng Kapitang General ang hari tungkol sa kanyang mga kaaway at ang relasyon ng hari sa emperador. Katapos ng hapunan, ang Kapitang General at 2 hari ay sabay na umakyat sa isang bundok. Binigyan sila ng mga kagamitan na magagamit sa pagkain at ialok ito sa mga piloto na gagabay sa kanila. Matapos sambahin ng krus, ang mga hari at Kapitang General ay nag-enjoy sa mga inuming pampalamig. Humingi ang kapitan ng mga piloto sa mga hari, ngunit nagbago ang isip ng unang hari at humiling na maghintay ng 2 araw para sa pag-aani ng palay. Hiniling niya sa Kapitang General na magpadala sa kanya ng mga tauhan para tulungan siya. Ngunit ang mga hari ay kumain at uminom dahilan upang ay makatulog buong araw. Ang kapitan ay nagpadala ng mga tao upang tumulong, ngunit ang mga hari ay nagtrabaho sa sumunod na 2 araw. Ang katutubo ang nagdala ng bigas at saging para makipagpalitan ng kutsilyo na nagkakaalaga ng 3 katrini. Sinubukan ng kapitan na bigyan siya ng totoong mga bagay, ngunit tinanggihan ito. Sa uli ay binigyan niya ito ng kutsilyo. Ang isa pang lalaki ay inalok ng isang gintong korona para sa aming string ng glass beds. Ngunit ang kapitan ay tumanggi na makipagpalitan na nagpapakita na ang mga katutubo ay pinapahalagahan ang kanilang mga paninda kaysa sa kanilang ginto. Ang mga tao sa teksto ay mga pagano. Ubad at pinipinturahan, nakasuot ng telang puno, may hilig uminom at nakasuot ng itim na buhok. Ngumunguya sila ng prutas na tinatawag na areka na nakabalot sa dahon ng betel na nagpapupula sa kanilang bibig. Ang prutas na ito ay ginagamit bilang pampalamig na inumin at kinakain ng mga tao sa buong mundo. Ang isla ay tahanan ng iba't ibang hayop kabilang ang mga aso, pusa, baboy, kambing, bigas, luya at ginto. Matatagpuan ito malapit sa Arctic Pole at 25 milya mula sa Aquada. Pili ang grupo sa Selyon ng 7 araw bago patungo sa Ilagang Kanluran. Dumaan sa 5 isla, Selyon, Bohol, Kanighan, Baybay, Katidhan. Nakatagpo sila ng mga paniki, kalapati, turtle dove, loro at itim na ibon. Ang huling nabanggit na mga ibon ay nangingitlog na kinakain ng mga sisiw. Umalis sila sa kanluran mula sa Katignan, ngunit sila ay nasundan ng hari ng Maswa. Hinintay nila siya lumapit sa Polo, Ticobon at Poson, at pagkatapos ay nakarating sila sa Subo na 15 legwas ang layo. Noong linggo ng Abril, ika-7, inutusan ng Kapitang General ang mga barko na pumasok sa daungan ng Subo na nagdulot ng takot sa mga tao. Ang kapitan ay nagpadala ng isang kinakapatid na anak na bilang embahador sa hari ng Subo at isang tagapagpaliwanag sa hari.
Ang hari at ang kanyang mga tauhan ay panatag at ipinaliwanag ng tagapagsalin na ang hari ay isang kapitan na pinakadakilang hari at prinsipe sa mundo at binibisita lamang ang hari para sa mabuting balita mula sa hari na maswa. God na tinanggap ang hari, ngunit binalaan siya ng tagapagsalin na kung nais ng hari ang kapayapaan, sa halip ay magkaaroon siya ng digmaan. Binalaan ng mga ngalakal ng Moro ang hari na ang hari ng hari ay mas makapangyarihan sa mga tao at ang barko kaysa sa hari ng Portugalo, at na kung ang hari ay walang pakialam, magpapadala siya ng mas maraming lalaki upang puksain siya. Ang hari ng Maswa ay pinakamaimpluwensyang tao. Pagkatapos ng haring iyon, ay pumunta ng Pangpang upang may pag-usap sa hari ng dakilang kagandahang loob ng Kapitang General.